Pinili siya nun sa kailangan naka- Yun sa akin naririnig dito. Sa akin naririnig. Hindi na rin. Yun sa akin yung naririnig. Ano sa'yo? Hindi, try mo dun sa may gold. Tapos sa yung mga ano doon na, hindi pa pwede black kasi pag i-fax, ano, is nito para sa hindi na makita. Try ko ikaw. Hindi pala kami makita. Well, wait mo na lang to the, ano, yung isa. Kita. Black practices, maganda yung black. Ginagawa din. Hindi makulit. Dapat dito may nakalaw. Asan yung ano? Gold. Alin yung Filipos, tapos yung testimony. So those is Jeremiah. Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila
Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hapon po sa ating lahat. Today, Thursday, November 13, 2025. Sorry po, medyo minamalit lang po tayo. Greetings from the Global Conquest Prayer Ministry, Episode 14. Mula sa Filipos, chapter 4, verses 5 to 7. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip at hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. The Global Conquest Prayer Ministry is an online prayer ministry serving people who are battling with sickness and in need of healing and prayer intercession. This is a non-sectarian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord Almighty during our live broadcast. This intentional ministry is sponsored and produced by our companies, Intermarine Express Lines, and EAM Customs Brokerage. The Global Conquest Prayer Ministry is streamlined every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. by a Facebook page group called Global Conquest Prayer Ministry. Our presentation is downloaded right after the presentation at YouTube. Aside from the live presentations, Global Conquest Prayer Ministry has actively broadcast its mission and vision through Facebook Messenger chat groups, the Global Conquest Prayer Ministry and the Global Conquest Prayer Ministers. We invite our listeners to join chat group 1 and 2 to actively participate in our prayer community. We believe that our unwavering faith in Jesus Christ as the greatest healer and the power of prayer with deep faith in God can bring miraculous healing. Day by day, we see in front of our eyes how mighty is our God as we hear healing testimonies and see these people through a deeper relationship with God. Ngayon mga kapatid ay manunod tayo ng isang maikling testimony on how God answered prayers with deep faith.
Ako po, si Russell lang kay 10 years old, taga Tuguegarao City. Ako po ay nahulog sa bityo sa sementeryo nung araw ng mga patay. Dahil sa kagustuhan ko po magkaroon ng pera, pumunta kami. Naglinis kami ng mga pinsan ko. Tapos, doon po ako nahulog. Sinabi ko po kay Mama Rose na masakit yung balakang ko dahil nahulog po ako. Agad naman po ako pina-x-ray at good news po at maayos po ang result. At lubos na din po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil di niya po ako pinabayaan. At salamat din po kay Tita Len at Tito Pastor Padel sa pag-pray po sa akin everyday. Sana po, bigyan pa po kayo ni Lord ng mahabang buhay. God bless po. Napakaraming mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na nagpapatunay na siya ang pinakadakilang manggagamot. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya dahil alam natin, ibibigay niya anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Ang batayan ng pagdarasal ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat isinasabuhay natin ang mga tagubilin sa Biblia. May sinasabi po ang Biblia nagpapatunay ng Diyos ang dakilang manggagamot. Sa Exodus chapter 15 verse 26, ang sabi niya ni Yahweh, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking patusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At nang humingi ng tulong si Jeremias kay Yahweh, sa Jeremiah chapter 17 verse 14, dito sinasabi, Yahweh, pagalingin mo ako, at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako, at ako'y maliligtas. Ikaw ang tayo kong pupurihin. Kaya manalig lang tayo sa Diyos na buhay, at tanging pag-asa, sa gitna ng may iba't ibang suliranin sa kapaligiran, sa pamilya, sa social media, sa gobyerno at sa mga karamdaman ng ating lupang katawan. Nagpapasalamat din po kami sa kalakasan ng bawat isa, lalo na sa mga presenters today. Kahit po kami may mga sakit po, tuloy-tuloy pa rin talaga ang ating ministry. Special commendation to our speaker, si Reverend Dionisio Padel, at ang aming technical officer, si Ray Salcedo, at ang masigasig na suporta ninyo tuwing Huwebes ng hapon na nakakasama namin sa aming live broadcast. Praise reports lang po tayo. Ang FB page nating Global Conquest Prayer Ministry has already 125 followers. Nais po namin na mag-invite pa po tayo na makakasama natin sa ating community of believers. Sa may iba't ibang pagsubok sa panlibutan ngayon, malaking tulong po na kasali tayo ng isang grupo na magpapalakas sa ating pangkaluluwa or spiritual upliftment. Last week, episode 13 has 252 views. Dumadami po ang mga nanonood. Your support is highly appreciated. Itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang plano at mga layunin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami ngayon na may pananampalataya upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit at pagkalooban ng panibagong lakas. Kung hindi man po ang nais namin na masasunod at hindi mabigyan ng mabilis na paglunas ng aming mga kapatid, tibayan niyo po lalo kaming pananalig at pananampalataya at kumapit lang po kami sa inyong kabanalan o Jesucristo. Dahil sa inyong pagtubos sa aming kasalanan at katiyakan sa buhay na walang hanggan ay sapat at pinakadakila mong ginawa. Sa pangalan ni Jesus, ito kami samot dalangin. Amen. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is
exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Magandang hapon muli sa ating lahat, ano? Sa pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Panginoon, palagi ko pong sinasabi na bago po tayo manalangin, mamaya ay nag-share po tayo ng salita ng Diyos na nagiging gabay natin sa ating buhay. Kaya po, sa kinong pagpapatuloy, ako po ay humihiling na i-like niyo po ito. Pagkatapos po ay i-share po ninyo sa mga friends po natin upang sila din ay makasubaybay sa ating ginagawang ito sa online. Pagkatapos mag-comment po kayo dyan, kung meron na kayong prayer request, i-comment po ninyo para sa ganoon ay maisama po natin ang inyong mga request sa panalangin sa mga susunod. Kung hindi man mamaya, ay next week maisama po natin. So ngayong hapon ho, ang pag-uusapan ho natin ay sa Mateo chapter 20, Mateo kapitulo 20, talatang 29 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi. Ito po ay ang pagpapagaling kay Bartimeus at ng kanyang kasama. Ganito ang sinasabi. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan na napakaraming tao. May dalawa namang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Tumingin si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Anong ibig niyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, loobin po ninyong makakita kami." Naawa si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa Kanya. So ito ho ang pangyayari po dito. Sa pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, bago siya dumating ng Jerusalem, ang ating Panginoon ay nagpagaling ng dalawang bulag sa malapit na lugar ng Jericho, sa malapit sa city ng Jericho. Ang ibang synoptic writer, gaya nila Marcos at Lucas, ay inulit ang kwentong ito na merong kakaibang kwento, paglalahad. Merong kaibahan ng konti. Si Mateo ay nagsulat na merong dalawang lalaking bulag, samantalang si Mark at Luke, ang sinasabi nila ay isa lang. Si Marcos, sa kanyang account ay isinama niya ang pangalan ng bulag na walang iba kundi si Bartimeus. Walang pag-aalinlangan na itong bulag ay dalawa at si Bartimeus ang mas kilala sa kanilang dalawa.
Si Mateo at si Marcos, sinasabi nila na dalawa itong pinagaling ng ating Panginoon bago siya umalis ng Jericho. Ngunit sabi naman ni Lucas, pinagaling sila ng Panginoong Hesus bago pa siya dumating sa Jericho. Ang katotohanan ay meron dalawang Jericho. Yung Old Jericho at New Jericho. Si Jesus ay umalis mula sa Old Jericho, sabi ni Mark at ni Mateo. At paparating naman siya ng New Jericho nang pagalingin ang bulag. Ano? Ang mga bulag ay sumisigaw ng malakas at humihingi ng tulong nung marinig nila na nagdaraan ng ating Panginoon sa lugar na yon. Humingi sila ng tulong at sila ay sumigaw ng Jesus, anak ni David, mahabag. Yun ang sabi nila, Jesus, anak ni David. Ginamit nila yung salitang anak ni David o ito yung title, ano? Na ibig nilang sabihin, nakikiusap kami, anak ni David, sa inyo bilang aming tagapagligtas. Yun yung pagkasabi nila, anak ni David. Ang ibig nilang sabihin, nakikiusap kami sa inyo, aming tagapagligtas. Sumigaw sila ng malakas kahit sila ay sinasaway ng maraming tao. At noong tinanong sila kung ano ang kailangan nila, ang sabi nila, ibig naming makakita. Ibig naming makakita, wika nila. Kaya ang sabi ng verse 32 to 33, tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang ibig niyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, loobin po ninyong makakita kami. Nahabag ang Panginoong Hesus at kaagad na pinagaling sila. Sabi sa verse 34, naawa si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata, agad silang nakakita at sumunod sa Kanya. Mula po rito ay ano po ba ang ibig iparating ng writer? Tatlong bagay ang nakita ko. Una, kung tayo po ay may kahilingan, dapat ilapit o idulog natin ito sa ating Panginoon. Kung meron na tayong kahilingan, kahit ngayon, kahit kailan, kagaya ng mga bulag na ito, idinulog nila sa ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 29, pag alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May dalawa namang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Alam niyo po yung salitang ito, ipinapakita lang nito na sila ay determinado. Determinado. Ang taong determinado, kahit may pagsubok o humahadlang, ay nagpapatuloy o itinutuloy niya lang. Ito po ang pinapakita sa atin. Kung tayo ay may kahilingan, dapat idinudulog po natin. At alam nyo, hindi madali ang pagdulog sa ating Panginoon. Madalas kapag tayo ay dudulog, merong humahadlang. Merong humahadlang. Sabi ho ni Maxim Lagay, sabi niya, if you truly determine, every obstacle becomes a stepping stone. Ano po? Yung mga hadlang na ating harapan sa ating pagpatuloy, yan ho ay nagiging bahagi lang, tungtungan upang makamit natin. Sabi ng mga tao at ng mga disciples sa dalawa, huwag mo nang gambalain at hadlangan ang paglalakbay ng guro. Ngunit lalo silang nagsisigaw. Yung kanilang pagsisigaw po dito, ang tawag po dito ay pagmamatigas o pagpupumilit. Determination.
pagmamatigas o pagpupumilit, kahit na may pumipigil sa atin. Alam nyo, napakahalaga kapag na tayo ay mayroong pagpupumilit sa Diyos, pagmamatigas na isinusulong natin ang ating intensyon sa ating Panginoon, miski may pumipigil. Alam nyo, na-experience ko rin po yung mga humahad lang na yan nung bago pala ako mananampalataya. Ang dami pong pumipigil sa akin, pero itinuloy ko po. At na-realize ko, nung itinutuloy ko ang aking pananampalataya, isinusulong ko, nakita ko, natutunan ko, habang gusto kong isulong, may nakita akong bagay na kailangan paminsan-minsan mag-adjust ako sa aking sarili. Kaya nga po, sa ating sinasabi ko ngayon, napakalaga kung meron tayong kahilingan, ilapit po natin ito sa ating Panginoon. Ang paglapit natin, kasi tsak na mayahad lang, ito po yung matigas ang ating paglapit. Meaning, tuloy-tuloy, hindi tayo napipigil ng anumang mga balakid. Tayo po ay nilalapit natin sa ating Panginoon. Yan po ang unang pinapakita dito. Ikalawa po, kung dudulog tayo sa ating Panginoon, meron tayong kahilingan, sabihin na natin sa Kanya ang pinakakailangan mo at ang dalawang ito, ang kanilang pinakakailangan that time ay ang makakita. Ano po? Kapag tayo ay may kailangan, sabihin na natin sa ating Panginoon. Sabi sa verse 32, tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Kung sakasakali po, lalapit kayo kay Lord. O kung sakasakali, tatanungin kayo, nasa harapan si Lord, nasa harapan niyo si Lord, sasabihin ni Lord, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong sabihin niyo? Ito pong dalawa, ang sabi nila, Panginoon, loobin po ninyong makakita kami. Ito po ang ibig nila. Dito, parang sinasabi ng ating Panginoon, ano ba ang pinakamalalim mo o pinakamatindi mong kailangan? Paglalapit po tayo sa ating Panginoon, ito po ang pwede nating gawin. Lord, sabihin mo kay Lord yung pinakakailangan mo, yung pinakamalalim, yung pinakamatindi mong kailangan. Sinabi nila. At ang sabi nila, Panginoon, loobin po ninyong makakita kami. Sabi po sa verse 34, naawa si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata, agad silang nakakita. Alam nyo, kapag dudulog tayo sa Panginoon, tiyakin mo na yun ang pinakakailangan mo sapagkat tutugunin niya ng ating Panginoon. Kaya, kung dudulog tayo sa ating Panginoon, sabihin na natin yung pinakamatindi, yung pinakamalalim mong need at tutugon ng ating Panginoon. Ikatlo po, kapag gumaling tayo sa ating karamdaman o dili kaya ay may mabuting ginawa ang Diyos sa atin, ang dapat natin gawin, pasalamatan natin siya at sumunod tayo sa Kanya. Ang sabi po sa verse 34, naawa si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa Kanya. Sabi sa Luke chapter 18 verse 43, noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Alam nyo, kapag tayo ay pinagaling ng ating Panginoon o kaya ang Diyos ay gumawa ng mabuti, kasi hanggang ngayon, patuloy siyang gumagawa ng mabuti, ang maaari nating gawin, pasalamatan natin ang Diyos, papurihan natin ang Panginoon, at sumunod tayo palagi sa Kanya. Ngayong hapon, ito ang ibig iparating sa atin ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. No? Kung tayo'y may kahilingan, ilapit natin, idulog natin ito sa ating Panginoon. At kapag lalapit tayo sa Panginoon, sabihin na natin yung pinakamatindi, yung pinakakailangan mo, sapagkat willing tumugon ng ating Panginoon. At kapag tinugon ka, ginawan ka ng mabuti ng ating Panginoon, ang tangi mong pwedeng isukli ay pasalamatan mo siya, papurihan mo siya, at sumunod ka ng buong buhay sa ating Panginoon. Ito ang mensahe na
ibig iparating ng ating Panginoon sa hapong ito sa ating pagninilay ng kanyang salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Okay po, tayo po ay dumako sa ating panalangin, pero gaya ho ng sinabi ko kanina, ay makikisuyo po ako, ay pwede ho kayong mag-like dyan, o pwede po ninyong i-share sa inyong mga friends, lalo na sa mga kakilala nyo, kaibigan, o mahal sa buhay na nangangailangan ng ganitong panalangin. Pwede nyo po i-share para sila ho ay makasama po natin. At kung meron kayong comments po dyan, ay ilagay nyo lang po mag-comment po kayo sa baba para sa ganun sa mga susunod, maisama ho namin ang iyong mga request. Tayo po ay manalangin at magtiwala po tayo ng ating Diyos ay tutugon sa ating mga kahilingan. Sapagkat ang ating Diyos
ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa hapong ito, itinatas namin sa iyo si Gia Matias. Tulungan niyo po siya, Panginoon. I-restore niyo po ang kanyang memory, Panginoon. Sinasaway namin ang espiritu ng memory lapses kay Gia in the name of Jesus. Lord, pagalingin mo po siya. Lalong-lalo na po ang kanyang sugat from CS operation. Panginoon, tulungan niyo po siya, O Diyos. Lord, papanumbalikin niyo po, papanauliin niyo po yung kanyang memory in the mighty name of Jesus. I declare, Father, in the name of Jesus. Ganon din si Amos, Panginoon, pangalagaan po ninyo, i-care po nyo ang batang yon, Panginoon. Lord, salamat ng marami. Si Villamor Pahinag Jr., patuloy namin ipinapanalangin. Siya ho ay nahihirapan sa kanyang brain disease, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, pagagalingin niyo po siya in the mighty name of Jesus. Kaya di po magpuprovide ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Katulad din ni Maria Adela Digman, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoong Jesus, ang kanyang brain tumor, Panginoon. Lord, gumawa kayo ng himala, ng milagro sa buhay niya, Panginoon. Lord, gabayan niyo po siya, Panginoon. Lord, salamat po. Ganon din si Alan J. Luces, Panginoon. Nanalangin po kami sa kanyang problem, sa kanyang mental health problem. Pagalingin mo po, Panginoon. Lord, tinatas din po namin ang mga kapatid na ito na mga stroke patients, Panginoon. Tulungan niyo po si Jennifer Nazareno, Basilisa Marcelo, Rolando Salazar, Panginoon, Mariel Amian, Ronnie Agtang, Lord. Nagpipray po kami, Panginoon, na panaulihin po ninyo ang kanilang normal na circulation ng kanilang blood, Panginoon. Lord, tulungan mong gumaling sila sa kanilang kalalagayan, sitwasyon ngayon na stroke, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, biyayaan niyo po, Panginoon. Lord, inihiling po namin ang iyong banal na dugo, ang siyang patuloy na gumawa ng himala, magpagaling sa kanila. Lord, tinatas din po namin si Dr. Charmaine Sistoso Nario, Panginoon. Siya ho ay mayroong breast cancer, Panginoon. Lord, pagalingin mo po siya. Sa ngayon ho ay nag-undergo siya ng chemotherapy, Panginoon. I pray, Lord, for complete healing for her, O Lord, sa kanyang breast cancer. Panginoon, ganun din si Valentina Mostard, Panginoon. Pagagalingin mo siya sa kanyang breast cancer at goiter, Panginoon. Salamat. Ganun din si Linda Dayawan, Panginoon. Pagalingin mo po, Panginoon. Ginagamit namin ang iyong pangalang Jesus para sa kanilang karamdaman. Maranasan nila ang kagalingan na nagbubuhat po sa inyo. Lord, tinatas namin si Ivy Ramos, Panginoon. Lord, kayo ang patuloy na gumawa sa kanyang karamdaman, sa kanyang pancreas, Panginoon. I pray, Panginoon, yung banal na dugo niyo po, Panginoon, ang siyang kikilos sa buhay ni Ivy, Panginoon. Lord, tinatas namin si Ida Obong, Panginoon, at si Richard Domingo, na meron silang problem sa kanilang kidney. Panginoon, palalakasin mo ang kanilang physical na pangangatawan, samantalang sila'y nag-undergo ng dialysis, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon. Iligtas mo po sila, Panginoon. Ganon din si Antonio Mendoza, Panginoon, na merong prostate problem, Panginoon. Lord, tulungan mo po, biyayaan niyo po siya, Panginoon. Lord, dampen mo siya ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ganon din ang kanyang colon cancer, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya. Panginoon, pinapanalangin din namin si baby Elijah Carino, Panginoon. Lord, tulungan mong mag-develop, mag-improve, Panginoon, ang kanyang pandinig, Lord, in the name of Jesus. Lord, kinakansela namin ang espiritu ng kawalan, mahinang pandinig kay Elijah, Panginoon. I declare, Panginoon, na pagagalingin niyo po siya, Panginoon. Ganon din si Sinaida Baron,
na merong heart valve disease, Panginoon. Nananalangin po kami ngayong hapon para kay Sinaida, Panginoon. Tutulungan niyo po siya, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Ganon din, Panginoon, si Rosemary Lustina. We are praying, Lord, na matanggal po yung tubig sa kanyang baga, Panginoon. Kayo po ang siyang kumilos, Panginoon. Maging si Benilyn Perez, Panginoon, siya ngayon ay nag-undergo ng hormonotherapy, Lord. Nagkikemo po siya. Tulungan mo po siya, Panginoon. Paggalingin mo po siya, Panginoon. Kayo magbibigay ng iba yung lakas sa kanya. Ganon din, tinatas namin si Gloria Ponasir, Panginoon. Nagpipray kami, Panginoon, para sa kanyang stomach pain, Panginoon. Paggagalingin mo po ang kapatid namin ito, Panginoon. Salamat po. Tinatas din po namin sa iyo si Jennifer Meroy, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya. Siya po ay merong ovary problem at colon operation. Tulungan mo po, paggalingin mo po siya, Panginoon. Lord, salamat. Tinatas namin si Ernesto Garduque, Panginoon. Lord, tulungan mo pong gumaling siya sa kanyang problem. Lord, siya ho ay pinahihirapan ng epilepsy, Panginoon. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Tinataas din po namin si Esmeralda Asibo, Oscar Perdido Sr. na merong hypertension. Panginoon, kayo ang siyang kumilos, Panginoon. Nananalangin kami ngayong hapon. Biyayaan niyo po ang mga kapatid po namin ito, Panginoon. Lord, paggalingin niyo po sila. Ganon din si Amalia Perdido, Panginoon. Hayaan mo na patuloy ang maranasan niya ang full recovery para sa kanyang lumbar pain, Panginoon. Lord, tinatas din namin si Coracel Bidiones Garcia. Tulungan mo maging matagumpay ang kanyang spinal surgery, Panginoon, sa November 20, Panginoon. I pray, Panginoon, ngayon pa lang ay kayo na ang magpiprepare, Panginoon, para sa kanyang matagumpay na operation, Panginoon. Lord, si Pastor Virginia Siriban, tulungan mo po ang kanyang problem. Madalas nanginginig ang kanyang kamay, Panginoon. Tulungan niyo po na mag-normalize po ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, sinasaway namin ang panginginig ng kanyang kamay sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy namin pinapanalangin si Jepot Bidiones, si Tricia Bidiones, Panginoon. Tulungan mo po si Jepot na patuloy na gumaling sa kanyang problem sa brain, sa kanyang mata, Panginoon, at sa kabuuan ng kanyang pangatawan. Palalakasin niyo po, Panginoon. Ganon din si Tricia, Panginoon. Pagalingin mo siya sa kanyang pneumonia, Panginoon. At hayaan mo siya, Panginoon, na lumakas. I-allow niyo po na siya'y gumaling nang sa ganon, siya ho'y makauwi na din sa hospital, Panginoon, makalabas na. Si Pastor Elmer Carino, nagpipray po kami sa kanyang cellulitis, Panginoon, sa kanyang binti. Nagpipray po kami, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo, Panginoon, na dumaloy dun sa krus ng Kalbaryo upang kami ay pagalingin sa aming mga karamdaman. Ganon din si Gaga Gallego, Panginoon. Bigyan mo siya ng iba yung lakas sa kanyang pangangatawan, Panginoon. At ganon din si Nanay Conchita Abilar, Panginoon. Lord, pahabain niyo pa ang kanyang buhay. Siya ngayon ay merong isang 100 years, Panginoon. Lord, salamat sa pag-extend mo ng buhay niya, Panginoon. Ang aming isang maganda rito na si Mrs. Padel, Lenny Padel, pagagalingin mo po ang kanyang problem sa kanyang ubo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. At si Roberto Garcia, nananalangin po kami sa kanya, tanggalin niyo po, Panginoon, ang kanyang sama ng loob sa kanyang ama. O Diyos, Lord, mangusap po kayo, nawa makapag-release siya ng pagpapatawad sa kanyang puso upang makamit niya ang tunay na kapayapaan. Panginoong Diyos, patuloy ang aming panalangin kay Carlo at kay Riza. Biyayaan niyo po sila, magkaroon sila ng slot upang sila ay makabalik na, Panginoon, sa Manila mula sa Batanes, Panginoon. Salamat. Si Ruby Baron, patuloy namin pinapanalangin yung patuloy niyong pag-iingat po sa kanya, sa kanyang pagbisita, pagdalaw sa Iloilo. Nanalangin po kami na iba yung lakas at may enjoy niya yung kabutihan niyong
nilikha doon, Panginoon. Makauwi siya, makabalik siya ng maluwalhati, Panginoon, sa kanilang tahanan sa Sabado. Lord, nagpe-pray din po kami para sa mga napinsala po ng nagdaang bagyo ng Tino at Juan, Panginoon. Lord, hindi po lingid po sa inyo ang mga nangyari, especially sa Cebu. Tulungan niyo po na makarecover po ang mga kababayan po namin. Lord, kumilos po kayo sa buhay ng mga non-organization, Panginoon, at ang aming government upang katagpuin ang kanilang kagyat na pangangailangan, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Lord, patuloy din namin pinapanalangin sa iyo ang Intermarine Express Line, AMCB, Panginoon, na kayo ang magli-lead sa pagpapatuloy pa. Kayo magbibigay ng right direction at more client din, Panginoon. We thank you so much, Panginoon, sa dalawang company na ito, Panginoon. Bless niyo po ang mga staff, Lord. Gabayan niyo rin po sila. Si Kathleen Colico, Panginoon, tinatas po namin, pagagalingin mo po siya sa kanyang ubo at lagnat, sakit, Panginoon. Ganon din si Jesterine, Lord. Kayo magbibigay ng kalakasan sa kanya. Pinapanalangin namin si Romel Lustina Jr. Nawa po ay gumaling na yung bahagi ng kanyang paa, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon. Ang pamamaga sa kanyang paa ay gumaling na upang siya po ay makapagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ganon din ang kapatid na Romel Sr., tulungan mo po siya, Panginoon. Protektahan mo siya sa kanyang patuloy na pagkatrabaho. At ganon din si Maylin Lustina, Panginoon, pagkakalooban mo siya ng pagkakataon na makapasok sa magandang trabaho. Purihin ka, Panginoon. Pagagalingin niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, ngayong hapon, naniniwala kami na didingin niyo po ang aming panalangin, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming inihiling kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you po for joining us this afternoon. Pasensya na po at yung boses ko halos wala na. At tayo naman ay may sakit din. But despite of all these trials, ay patuloy pa rin kami talaga na mananalangin para sa inyo at para din sa akin. Thank you po sa mga nag-join sa live stream. Dumadami na po tayo. Kay Malu Lustina, kay Rose Canapi, Pastor Virginia Siliban, kapatid na Eliseo Pagdato, Milagros Johnson, Russell Langkay, salamat sa pagbigay mo ng testimony. Kay Ate LV Gutierrez Bejones, kay Ana Hilado de Leon, Aida Padel Renario, kay Annie Gorgonio at si Christy Abilar, at mga hindi ko pa napangalanan. Salamat po sa ipagtangkilik sa aming live stream. Again, this is a very noble ministry. So kapag may mga kamag-anak po kayo na may sakit, may mga special intention, special prayer request, pwede niyo po isulat ang mga names po nila sa comment section. I-text niyo po ako, isa sa amin dito. At manugod namin na isasama sila sa aming mga panalangin every Thursday. At hindi lang every Thursday, ito po ay daily po namin sila ipinapanalangin kasama ng aming mga prayer ministers. At pag-iusap din na kapag gumaling na po ang ating mga pinapanalangin, ay sana po ay may text din niyo po kami. Again, please like and follow our Facebook page. Yung mga kaibigan niyo dyan, isama niyo po sila so that we can increase our community. This is not just only pray for the sick, but this is also our priority to evangelize people to know more about Christ. Magandang hapon muli at magkita-kita tayo sa Huwebes, November 20, 2025, same time, 3 p.m. to 4 p.m. dito sa aming live stream. In God we fully trust. God bless us all. Bye.
is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power, my daily sufficient